We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso. Narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Ako naman po si Ivy Sauna-Ragasang. Naitala ang unang kaso ng firecracker-related injury sa Batangas Medical Center. Nagpaalala naman ang DOH Calabarzon sa publiko na iwasan ang paggamit ng paputok para sa ligtas na pagsalubong sa bagong taon. Narito ang report ni Paul Hernandez. Ang Code White Alert sa mga pampublikong ospital, hakbang para mas mabantayan ang posibleng pagtaas ng kaso ng firecracker-related injuries ngayong holiday season. Sa Batangas Medical Center o BAT-MC, naiulat ang kauna-unahang kaso ng biktima ng paputok nito lang Pasko. Naputukan sa daliri ng 5-star ang 25 anyos na lalaki sa Bawan, Batangas. Nagamot na raw ang pasyente at nakauwi na rin. Target pa naman ng ospital ang zero firecracker-related injury pero nalusutan pa rin. Kabilang ang biktimang ito sa tatlong kaso na naitala ng DOH Calabarzon mula December 21 hanggang 26. Karamihan po ay government hospitals at sila ay nagpapadala ng mga report tungkol doon sa mga kaso nila. Ang bilang ng kasong ito ayon sa DOH Calabarzon, tumaas ng isang bilang sa nakalipas na 5 taon sa parehong period. 2 ang average cases natin in the last 5 years. But this year, nakapagtala tayo ng 3. Binantayan din ng firecracker ingestion pero wala naman daw kaso nito. Ayon sa ahensya, dapat daw bantayan ng mga magulang ang mga bata para hindi maging biktima ng paputok. Bili ng Health Department, iwasan ang paggamit nito. Pero kung talagang hindi maiiwasan, tangkilikin lang ang mga legal na paputok at pailaw. Huwag damputin ang mga pumalyang paputok. Buhusan daw ito ng tubig. Kung gagamit ang firecracker, lumayo sa kabahayan. At kung mapuputukan, pumunta agad sa paggamutan. Kadalasan madumi po ang paputok, firecracker injuries. Dapat yan ay umiinom ng antibiotic, pati na rin nagbibigay ng anti-tetanus ang mga health workers. Ayon sa mga otoridad, marami pang mga paraan para ipagdiwang ang bagong taon basta't susundin ang alituntunin para sa ligtas at mapayapang salubong sa 2024. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Daing ng mga biyaherong dumadagsa sa Batangas Port ang matinding init at mahabang pila. Nakikita namang dahilan ng mahabang pila ang mano-manong pag-issue ng mga tiket ayon sa PPA. Para sa detalye, makakasama natin live si Paul Hernandez. Paul? Nako Ivy, oras-oras pa rin yung pagdating ng mga pasahero dito sa Batangas Pier. Sa impormasyon na ibinahagi ng Philippine Ports Authority o PPA ay umabot na sa mahigit 2.4 milyon yung bilang ng mga pasaherong pumasok sa iba't ibang pantalan sa bansa mula December 16 hanggang December 26. Tiis na sa haba ng pila. Tiis pa sa tindi ng init ang kalbaryong dinanas ng mga pasaherong magtatawid dagat sa Batangas Port. Mula sa Sariaya, Quezon, nangingiyak-ngiyak na si Aling Lorna sa sakripisyo. Sana po iba yung mga senyor at saka Siyempre po ang hirap-hirap dito. May dala pa kami, isang katerba. Mas dagdag pasanin sa maraming pasahero ang inabutang eksena sa pier. May bitbit na ngang mga bagahe, intindihin pa ang mga maliliit na bata. Galing pa pong Sorsogon, tas
Traffic din. Daming talaga, pasahero. Pagdating dito, ganito pa. Sobrang init. Yung mga bata kang dala, hindi rin biro yung 27 ng date ngayon. Tapos ganito pa yung pila. Dapat konti lang yung inaasahan namin na biyahe. Ayon kay Philippine Ports Authority General Manager Jay Santiago, nakikita niyang isa sa mga dahilan ng hindi maubos-ubos na pila ay ang pag-i-issue ng ticket ng mga shipping company. Anong rason yan? Unang-una talagang yung karamihan dyan hindi pa naka-online or electronic ticketing, talagang mano-mano. So doon talaga nagkakaroon ng bottleneck. Tugon dyan ang isang shipping line. Pagtapos ng isang barko nila, pagkaalis mag-remit pa sila. Bisa nga, 3 teller ginagamit namin para lang mapabilis. Kahit man naman ticket. Siguro sir, by tomorrow o next day, baka matatagdag na ulit. Wala pa naman nagkakansela ng biyahe sa ngayon at prioridad na maisakay ang mga pasahero. Sa huling tala ng PPA, 2.4 milyon ang mga biyaherong pumasok sa iba't ibang pantalan sa buong bansa. Mula yan itong December 16 hanggang December 26. Hindi raw malayong mangyari na maabot nga ang tansyang bilang na 5.2 milyon na pasahero na magtatawid dagat. Yung 5.2 natin, ang count natin dyan between December 16 hanggang January 5. Sa mga susunod na araw, habang mas papalapit pa ang pagpapalit ng taon, posible pang bumuho sa mga pasahero sa pier. Ivy, pinuntahan kaninang umaga ni PPA General Manager Attorney Jay Santiago yung Port of Calapan sa Oriental Mindoro. Ito'y para tiyakin naman daw yung kahandaan ng pantalan sa pagbabalik naman ng mga pasahero galing sa bakasyon. Ivy. Maraming salamat, Paul Hernandez. Dagsa na rin ang mga pasaherong pauwi sa iba't ibang probinsya sa terminal ng bus na ito sa isang mall sa Lipas City, Batangas. Halos mapuno na rin ang biyahero ang terminal dahil met-maya ang pagdating ng mga magsisiuwian at nagkakaroon ng mahabang pila sa lugar. Mabilis din ang turnaround sa mga bus dahil napupuno rin agad ang mga ito. Inaasahan pang pagdagsa ng mga biyahero sa mga susunod na araw pero tiniyak nila na sapat ang mga bibiyahing bus. Naka-code red na ang Bureau of Fire Protection hanggang sa January 1, 2024. Hinigpitan din ng BFP ang proseso sa pagkuha ng permit ng mga magbebenta ng paputok. Ang detalye sa report ni Denise Abante. Naka-standby na sa bahaging ito ng Disilang Street, Batangas City ang isa sa mga fire truck ng Bureau of Fire Protection bilang bahagi ng kanilang Code Red sa mas pinaigting nilang kampanya at paghahanda para sa pagsalubong ng bagong taon. Full gear na rin ang fire truck ng mga kagamitang kakailanganin sakaling magkaroon ng insidente sa lugar. December 23 pa nagsimula ang Code Red o Full Alert status ng BFP. Precautionary natin sa mga lahat ng personnel para makapag-implement nung sa plan iwas paputok. Magkakaroon ng fire truck visibilities, paalala, at the same time po magko-conduct ng inspection para sa tindahan natin ng mga paputok na which is located sa Barangay Kuta. Pabor ang residenteng Siroena sa pagkakaroon ng firecracker zone. Paraan din daw kasi ito para malaman kung legal ang mabibilhan nilang seller. Napakaganda lang ginawang yun para mga tayo mga safe. Ayos na ayos lang yun. At least alam ng mga tao sila pupunta para bumili ng paputok. Hindi yun sila paikot-ikot. Sabi ng BFP Batangas City, bukas ng hapon magsisimula ng magtayo ng mga stalls ang 27 authorized sellers ng paputok dito sa bakanteng loteng ito sa Barangay Kuta na itinalaga ng Batangas City LGU bilang firecracker zone. Sa December 29 naman, maaari nang magbenta at bumili ng paputok dito lamang sa Barangay Kuta. Mahigpit talaga ang Bureau of Fire regarding sa paputok na yan para maiwasan talaga yung disgrasya na maaaring magkaroon ng masugatan o mamamatay. Ang 32 anyos na si Jasmine, mas pipiliin na lang daw ang paggamit ng turotot at iba pang alternatibong pampaingay sa pagsalubong ng bagong taon. Di hamak daw kasing mas ligtas ito kaysa sa mga paputok. Mas hindi nakakaano sa mga bata, hindi makakasugat. Mas maganda yan, pampaingay lang, mas safe po ang turotot. Magsisimula ang pagbebenta ng mga paputok sa itinalagang firecracker zone sa December 29 simula alas 8 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi at magpapatuloy hanggang sa Linggo, December 31. Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern, Tagalog. Sinaksak ang 44 anyos na security guard ng umano'y lasing na katrabaho na gustong mag-duty. Ang suspect pinaghahanap. Nagbabalik sa report si Denise Abante.
Sugatan ng 44 anyos na security guard ng isang subdivision matapos saksakin ng kapwa security guard pasado alas 9 ng gabi noong Pasko sa Barangay San Sebastian, Lipas City. Sa investigasyon ng pulisya, dumating ang suspect sa subdivision at gusto raw mag-duty pero hindi pumayag ang biktima. Yung ating suspect po, dapat po siya ang duty ng 6 p.m. Ngayon po, dumating po siya sa kanyang post ng around 9 p.m. at nag-take post po yung ating victim doon. And gusto niya pong kunin yung post, kaso lang po itong ating victim hindi po pumayag, gawa lang siya po ay lasing. Dito na raw sila nagkaroon ng pagtatalo hanggang sa sinaksak na ng suspect ang biktima. Sugat sa leeg at kaliwang palad ang tinamo ng biktima na agad na isugod sa ospital. Habang mabilis namang nakatakas ang suspect, dala ang patalim na ginamit sa pananaksak. Sa video na ipinadala ng Lipas City Police Station sa GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, na ibahagi pa ng biktima ang nangyari. May gusto pumasok kanina, hindi pinapasok kasi nalasing mukhang hindi lang alak na tinira eh. Ngayon, hindi ko sa pinapasok sa gate. Sige. Ang ginawa ko, sabi na gumawa sa paraan, sabi niya, ba't pwede mong ilabas yung sapatos? Kasi ilabas yung sapatos yung bot sa gate. Yun, pag ganun sa akin, tapos sinabol ko pa. Posible raw na makalabas na sa pagamutan ngayong araw ang biktima habang inihahanda na ang isasampang reklamo laban sa suspect. Paalala naman ng pulisya, ugaliin pong manatili ang pagiging kalmado po sa anumang sitwasyon. Lagi po sa pag-iwas sa sobrang pag-inom ng alak para po ay makaiwas po tayo sa kung anumang insidente at magkaroon po ng maayos at matiwasay na salitwasyon. Sinisika pa ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, na makuhanan ng pahayag ang suspect. Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, bukas araw ng Huwebes, December 28, mawawalan ng supply ng kuryente ang ilang barangay sa lungsod ng Tanawan at bayan ng Talisay, Batangas. Magsisimula ito alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Bunsod ng paglalagay ng transformer, construction ng topping pole at stringing ng mga conductor, kalinsabay ang row clearing ng mga linya. Ito ang GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog. Tuloy-tuloy ang pagdating ng mga pasahero sa Batangas City Grand Terminal. Maaga na silang bumiyahe para makaiwas sa siksikang sitwasyon at mabigat na daloy ng trapiko sa mga susunod na araw. Para sa detalye, makakasama natin live si Denise Abante. Denise? Ace, unti-unti nang dumadagsa ang mga pasaherong nagbakasyon sa kanilang probinsya kaninang umaga sa Batangas City Grand Terminal. Alas 10 ng umaga kanina, dagsana ang mga pasaherong patungong Maynila at pabalik sa kanilang mga probinsya ngayong araw, December 27. Kaya nagkaroon din ng bahagyang paghaba ng pila sa mga pasakay ng bus. Ang mag-anak na ito ni Carla pabalik na sa Lumban, Laguna matapos magpasko sa kanilang mga kaanak sa Taysan, Batangas. Ngayong araw daw sadya ang kanilang piniling pagluwas para makaiwas sa inaasahang mabigat na daloy ng trapiko. Para medyo luwag-luwag po sa biyahe. Maging safe po kami lahat, papunta po sa pupuntaan namin. Maaga na rin daw umalis mula sa Batangas City ang mag-anak ni na Cristel para makasakay agad. Batid daw kasi niya na dadagsa ang mga pasahero ngayong araw dahil tapos na ang long holiday weekend. Ayos naman po kahit traffic para po di abutin ng gabi. Makabiyahe po ng maayos. Inaasahan na daw ng pamunuan ng Grand Terminal ang dagsa ng mga pasahero ngayong araw hanggang bukas, lalo na pagdating ng hapon kaya napaghandaan na daw nila ito. Kasi mostly dito talagang malalayo yung kanilang inuuwian. So siguro sa biyahe na rin. Sapat man mga ating bus dito. So yun naman, ang bus naman dito ay alis dating. Pagka once na puno, may kasunod naman ulit na panibago. Siguro ma'am, nasa atensyon namin, nasa 27, 28, 29 na ganyan. Sa paunti na yun. Nakahanda na rin daw ang pamunuan ng terminal para sa inaasahang buhos ng mga pasahero sa January 2, 2024 dahil sa inaasahang pagbalik naman ng mga pasaherong nagbakasyon. Sabi ng pamunuan ng terminal, umaabot sa mahigit 8,000 mga pasahero ang dumadating at umaalis sa terminal tuwing holiday season, kaya payo nila sa mga pasahero agahan na ang pagpunta sa terminal upang maiwasan ang dagsa ng mga pasahero. Ace?
Maraming salamat, Denise Abante. Bangkay na ng matagpuan kahapon sa katubigang sakop ng Barangay San Roque, Mercedes, Camarines Norte, ang 59 anyos na mangingisdang residente ng Barangay Manggisok ng Kaparehong Bayan. Positibo itong kinilala ng kanyang anak na kasama nito sa laot nang mangyari ang insidente. Kasama umano nila ang iba pang mangingisda nang magpasyang bumalik dahil sa malalakas na alon. Hinampas umano ng malaking alon ang kanilang bangka at doon na nahulog ang biktima. Dahil sa malakas na alon, hindi na nila ito nakita kaagad. Inihahanda na ang firecracker zone sa harap ng Lipa City Hall sa Batangas. Samantala, bukas na ang mga stall sa firecracker zone sa Dait, Camarines Norte. Pero ang bentahan ng mga paputok, matumal pa ayon sa ilang tindera. Narito ang report ni Hazel Alviar. 54 na stalls ang pinayagang ipatayo at magbenta ng mga paputok sa itinalagang firecracker zone ng Lipa City LGU sa harap mismo ng City Hall. Simula bukas December 28 hanggang 31, maaari nang magbenta at bumili dito ng mga paputok. Mas kontrolado at mas ligtas dahil pag dyan nakaantabay ang ating BFP at gayon din ay nakabantay ang ating kapulisan. Ang mga nabigyan ng permit na magbenta, nagkaroon na rin daw ng seminar hinggil sa mga ipinagbabawal ibenta. Magkakatuwang ang LGU, BFP at PNP sa monitoring sa lugar sa mga nagbebenta ng paputok. Payo nila sa publiko na maging responsable sa paggamit ng paputok kung hindi talaga maiwasang ito ang kanilang paraan sa pagsalubong ng bagong taon. Bagamat bahagi ng tradisyon, pero siguruhin natin na ligtas ang paggamit natin ng mga paputok at fireworks at gayon din naman sa mga manininda natin ng fireworks at firecrackers, siguruhin natin na ginagampanan natin ang ating responsibilidad bilang bahagi ng pamayanan na ligtas naman ang mga binebenta nating paputok. Samantala sa Dait, Camarines Norte, bukas na sa publiko ang tinalagang firecracker zone sa gilid ng Diversion Road sa Barangay Kamumbugan. Bagamat maaga itong nagbukas, kapansin-pansin nakakaunti lamang ang mga bumibili ng paputok. Ayon sa samahan ng mga firecracker dealers, sa 30 hanggang bisperes ng bagong taon pa inaasahan ang pagdagsa ng mga mamimili. Alam mo naman ng mga Pilipino, kung kailan na kaorasan, saka sila nagsisibutan sila. Pagdating naman sa presyuhan, bahagya raw bumaba ang presyo ng kanilang mga inaangkat na paputok sa Bukawi, Bulacan kung ikukumpara nung nakaraang taon. Bukod sa paputok at pyrotechnics, nagtitinda na rin ng turotot sa mga stalls para sa mga ayaw o takot sa paputok. Talaga pong nasunod kami sa rules na bawal. Pag bawal po bawal kasi unang-una po may license kami. Kasama si Kel Ravaca, Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Mahigit 3,000 residente sa Bawan, Batangas ang nakatanggap ng regalo mula sa lokal na pamahalaan. Samantala, namahagi rin ng regalo ang BFP sa mga residente sa Calapan City Oriental, Mindoro. Narito ang report ni Denise Abante. Nasa mahigit 3,000 mga residente mula sa 42 barangay sa Bawan, Batangas ang nakatanggap ng regalo mula sa lokal na pamahalaan. Bahagi ito ng taunang aktibidad ng Bawan LGU para sa mga residente tuwing Pasko. Malaking tulong naman daw ito para sa ilang residente dahil pandagdag daw ito sa kanilang maihahain sa kanilang hapag. Ang mga nakatanggap pawang mga lehitimong residente lamang ng bayan. Asahan daw ng mga residente na magtutuloy-tuloy ang aktibidad ng LGU hanggang sa mga susunod pang taon. Kasabay ng pag-iikot ng Calapan City BFP sa Oriental Mindoro ang pamamahagi ng grocery items para sa mga residente street dwellers sa lugar. Laman ng naturang bag ang ilang mga dilata, instant noodles at kape. Kitang-kita naman sa mga ngiti ng bawat residente ang saya ng mabigyan ng regalo. Ayon sa Calapan City BFP, posible raw na ituloy nila ang pamamahagi ng mga regalo kahit hindi Pasko upang makatulong pa rin sa mga kababayan na lubos na nangangailangan. Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Ipinagdiwang ni Ashley Ortega ang kanyang kaarawan sa beach. Samantala sa huling 3 gabi ng Love Before Sunrise, si Stella handa na nga bang iwanan si Atom? Narito ang report ni Hazel Alviar. Masayang ipinagdiwang ni Sparkle star Ashley Ortega ang kanyang 25th birthday sa isang beach. Kasabay ng kanyang kaarawan ay nagpasalamat ang aktres sa mga nagpaabot sa kanya ng birthday greetings at wishes. Bago nito ay nauna na rin siyang nag-travel sa Hong Kong kung saan na-enjoy niya ang mga pasyalan at pagkain doon. Kabilang sa mga bumati sa kanyang kaarawan ang kanyang mga former Hearts on Ice co-star.
Samantala sa huling 3 gabi ng Love Before Sunrise, handa nang magpalaya si Stella. Sino kaya kina Roald at Atom ang kanyang pipiliin sa huli? Abangan ang nalalapit na pagtatapos ng Love Before Sunrise pagkatapos ng Black Rider. Dahil naman sa kagustuang mailigtas si Neneng, may magtatangka na naman sa buhay ni Elias. Habang magtatagumpay naman si Miguel sa pagbubukas sa cellphone ni Lucio, ang miyembro ng sindikato na dumukot kay Neneng. Ano kaya ang madidiscovery dito ni Elias? Ang mga tumitinding eksena sa Black Rider abangan pagkatapos ng 24 oras. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Patay ang 23 anyos na babae matapos mabangga ng truck sa Chaong, Quezon. Tutukan yan sa report ni Paul Hernandez. Pasado 1:00 ng madaling araw nitong Martes, kita sa CCTV camera na tumatawid sa pedestrian lane sa Barangay Lusakan, Chaong, Quezon si Apple at kaibigan niyang lalaki nang bigla na lang dumating ang isang truck at nabangga si Apple. Ang kasama niya mabilis na nakaiwas. Tumilapon si Apple sa lakas ng pagkakabangga dahilan ng pagkasawi nito. Hindi naman siya totaling madilim, sir, kasi maliwanag din naman siya at visible din yung pedestrian lane doon sa pinangyarihan. Sa report ng pulisya, galing sa pamamasyal sa San Pablo, Laguna si Apple at kaibigan niya. Pagkababa ng bus saka sila tumawid. Mabilis daw ang pangyayari nang masapul si Apple ng truck na galing Bicol at papunta sanang Binyan, Laguna. Nagulat po sila na nandiyan na po agad yung truck kaya po napatakbo sila sa pagtawid. Sad to say ay nahagip pa din si Apple May ng truck. Tumigil naman daw ang truck matapos ang insidente pero nahaharap pa rin sa kasong reckless imprudence resulting to homicide ang driver ng truck na hawak ngayon ng pulisya. Sinisika pang mahinga ng panig ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog ang pamilya ng nasawing pedestrian. Payo ng otoridad sa mga motorista na pairalin ang disiplina at doblehin pa ang pag-iingat sa pagmamaneho para makaiwas sa ganitong klase ng insidente. Nagpapatuloy ang investigasyon. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Natanggap na ng may-ari ang bayad sa danyos ng bangkang nasira matapos mabangga ng isang Chinese vessel ayon sa Coast Guard. Naritong report ni Denise Abante. Maituturing na regalong pamasko raw para sa may-ari ng bangkang si Jazel ang natanggap na kaukulang bayad sa danyos ng isang shipping vessel na MV Taihang 8, ang barkong nakabangga sa kanyang bangka noong December 5 sa bahagi ng Paluan, Occidental, Mindoro. Matatanda ang naiulat na nangingisda noon ang mga sakay ng bangka nang mabangga sila ng naturang foreign vessel. Kinumpirma ng PCG Occidental Mindoro na nagkaroon na ng pag-uusap ang may-ari ng bangka at ng pamunuan ng barko. Okay naman kasi nung nagbigay ng amount ng figure yung owner, based yun sa inspection ginawa pa lang ng survey. Pumunta yung surveyor, nag-usap sila, yun yung binigay yung figure na 1.2. Siguro ang na-approve lang may presyo 750 nga, doon sila nag-close. Malaking tulong na daw ang napagkasundo ang halaga na ibinigay sa nadisgrasyang bangka. Ipinapaayos na rin ngayon ang bangka upang muli nang mapakinabangan ng mga mangingisda. Maayos naman din silang nakipagtawaran sa amin, gawa nga na i-respond sa malakagad nila ang request at saka isi-settle nila agad. Tinanggap ko na lang din para makapagawa na rin ako sa bangka, maglaot na lang kami ulit. Maraming salamat talaga sa lahat ng tumulong, lalo na sa inyo, sa media, sa kinaukulan, sa lahat ng mga nakipag-ugnayan sa akin para ma-alerto yung barko. Nagsilbing aral na rin daw ang insidente para sa kanyang mga kasamahang mangingisda na huwag maging kampante sa laot at ang iba yung pag-iingat sa pangingisda. Although nasa rules of the road ngayon na ay kailangan mong iwasan kung ano man yung mababangga mo, pero what if hindi nga napansin? I-assume natin na hindi sila napansin. Kailangan ikaw iwas bilang mas maliit na bangka. Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, makulimlim na panahon na may pag-ulan pa rin ang aasahan sa ilang lugar sa bansa. Ayon sa Pag-asa, tuloy-tuloy pa rin ang pag-ihip ng Northeast Monsoon
o hanging amihan sa Luzon at easterlies sa Visayas at Mindanao. Ilang bahagi ng Quezon Province, Marinduque at Mindoro Provinces ang uulanin ngayong araw. May kalat-kalat na ulan din sa Visayas at Mindanao. Doble ingat po mga kapuso. Mga kapuso, bukas, araw ng Huwebes, December 28, mawawala ng supply ng kuryente ang ilang barangay sa lungsod ng Tanawan at bayan ng Talisay, Batangas. Magsisimula ito alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Bunsod ng paglalagay ng transformer, construction ng tapping pole at stringing ng mga conductor. Kaalinsabay ang row clearing ng mga linya. Ibinahagi ng ilang Batanggenyo ang mga dahilan kung bakit sila #feelingblessed ngayong 2023. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez. Sa mga panahong inaakalang dehado, pagod at pakiramdam ng pagsuko, pamilya agad ang naiisip ng 33 anyos na si Roy para magpatuloy. Walang dudang mahirap ang buhay. Pero hanggat gumigising raw siya, isa na itong malaking biyaya para sa kanya. Feeling blessed daw siya sa kanyang trabaho. Yun ang ating habol doon yung tayo mabuhay lang ng ayos para sa ating pamilya. Kahit mahirap, tuloy pa rin. Malusog na pangangatawan ang ipinagpapasalamat naman ng tauhan sa karinderya na si Mary Grace. Blessing na maituturing ang buo pa rin niyang pamilya. I am feeling blessed kasi nagkaroon ako ng trabaho, nakatulong sa aking mister, yung malusog ang mga anak ko, saka kompleto kaming buong pamilya. Hindi sa material na bagay ang anyo ng biyaya para kay Jem, kundi sa mga kaibigan na palagi niya raw maaasahan. Feeling blessed daw siya sa ibinibigay na suporta sa kanya. Tinuturing ko na rin po silang kapatid. Yun po. Opo, blessing. Kapag may mga problema po, lagi po silang nandyan. Proud parent si Tatay Hener nang mapagtapos ang isa sa 3 niyang anak sa kolehiyo. Bonus na regalo ng maging chemist ang anak niya. Nagbunga ang pagsasakripisyo para maitaguyod ang pamilya. Katuparan ng matagal na ring inaasam-asam na hiling. Maluwalhati na sa tulong ng aking mga pamilya na nakapaligid sa akin. Kaya blessed ako ngayong araw na ito at ngayong taong ito. Kanya-kanya man daw sila ng kahulugan ng blessing. Iisa raw ang sigurado, hindi raw nasusukat ng halaga ang biyayang nakakapagdulot sa kanila ng kasiyahan. Sa ano pa man daw forma ito o pamamaraan. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. Mga kapuso, 5 araw na lang, bagong taon na. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Kami ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.